Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Una po sa lahat, gusto ko munang batiin sila Mayan and Sofia. Hello po sa inyo at I hope malaking tulong po yung mga devotions natin sa inyo para po sa inyong paglagong spiritual. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa 7 principles to achieve our God-given goals. 7 mga principles, prinsipyo upang makamtan natin yung mga goals, mga task, mga mission na binigay sa atin ng ating Diyos. So, yung first day natin, we talk about definition, clear vision. Alam natin kung ano yung pinapagawa ni Lord sa atin. Number 2, planning. Break goals into steps. Yung mga big goals natin, meron tayong mga ant-size actions. Ibig sabihin, pag pinagsama-sama mo yung mga maliliit na actions mo, mafulfill mo, matutupad mo yung iyong malaking goal or pinakapangarap sa buhay. And number 3 po, pag-uusapan natin ngayon yung Kaizen. Make daily progress. Now, yung Kaizen po, it's a Japanese concept na yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin, like small habits or basta pag ginagawa natin continuously, merong impact talaga yan sa buhay natin. Basahin po natin mula sa Proverbs 13 verse 11. Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. Mauubos ang kayamanang nakuha sa madaling paraan, ngunit siyang unti-unting nagtitipon ay madaragdagan. So dito po sa talata na ito, kumbaga ang gagamitin natin yung concept sa Japanese concepts. May dalawang concept po dito eh. Yung isa yung kaikaku, ibig sabihin yung radical change, yung mabilisang pagbabago. Pwedeng positive yun, pwedeng negative. In a negative way, parang ganito po, no? Mauubos ang kayamanang nakuha sa madaling paraan. No? Gusto, bigla kang yumaman, pero mali yung paraan mo. Parang kaikaku yun, parang it's a sudden change. Tapos, parang mga tumama sa loto. Maraming mga tumama sa loto, nabaon pa sa utang. Imbis na yumaman, umunlad, ang nangyari nag-iba yung lifestyle nila, akala nila hindi maubos pera nila, pero later on nabaon pa, million pa yung utang. So yan naman yung kaikaku. Yung Kaizen naman, ito yung kahit paunti-unting progress, no? Slow improvement, pero tuloy-tuloy, consistent. At ito yung kahit paunti-unti yung progress, at least tuloy-tuloy yung mga changes sa buhay. At parang pag-iipon, no? Nag-iipon ka every day. Tapos after 1 year, ang dami mong naipon, may pang-invest ka na, no? Ngunit siyang unti-unting nagtitipon ay madaragdagan. So ano ba yung Kaizen? Kaizen means continuous progress. Continuous progress, continuous improvement, steady improvement. Nakita niyo po itong picture na ito. Madalas po nakakita ko nito sa mga pictures, movies. Personally rin, nakakita ko ng mga ganito. Ito ay tinatawag na sea arc. No? Ito po ay nabubuo because of continuous, yung kumbaga sa Tagalog, yung hampas ng alon. Hinahampas ng alon yan hanggang sa mabutas yung bato na yan at mabuo yung arc na yan. Now, hindi nangyayari yan overnight. It's a continuous, consistent, persistent waves, no? Tuloy-tuloy na hampas ng alon. Ganon din sa mga patak ng tubig, no? Kayang butasin yung bato basta tuloy-tuloy. Yan po yung principle ng Kaizen, no? It means continuous progress. Kaya mga kapatid sa atin, no, wag tayong humantong sa ating buhay na para bang wala nang improvement na nangyayari sa buhay natin. Minsan kasi pag na-prostrate tayo, na-burn out, minsan sumusuko na tayo. Tapos wala nang improvement sa trabaho, wala nang improvement sa career, sa relationship. Kahit relationship po, dapat ini-improve natin. Hindi porket napakasalan mo na yung asawa mo ngayon, hindi mo na i-improve yung relationship. Na-gets mo na, kumbaga, nakuha mo na yung gusto. Hindi po ganun yan. Kahit relationship, may continuous improvement. Yung pagkatao po natin, maraming aspeto yan. May aspetong spiritual. Yung relasyon mo sa Diyos, dapat continuous yung improvement yan. Sa aspetong financial, yung finances mo, dapat continuous yung improvement. Yung pagiging good steward mo, continuous yung improvement niyan. In terms of your parenting, in terms of your studies,
sa lahat po ng aspeto natin bilang mga tao na pinaghaharian ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng mahawakan ng ating mga kamay nag-i-improve. Why? Christians tayo, we value excellence, we glorify the Lord in everything we do. So lahat ng ginagawa natin dapat nag-i-improve. Ina-apply natin yung principle ng Kaizen, no? Continuous progress. Number 2, small steps make a giant leap. Yung mga maliliit na hakbang natin, kapag pinagsama-sama mo yan, isang malaking hakbang yan, no? Yan yung giant leap na tinatawag, no? So, every day must be our small step towards our goal. Ito po ay principle na dapat na i-apply talaga natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Maging sa ating spiritual na paglago. Every day, we must have one step closer to Jesus. No? Hindi yung minsan napapalayo tayo, minsan nagre-rebelde tayo sa Diyos. Hindi dapat ganun eh. Yung parang on and off, on and off. Yung Christian life po, bagamat maraming mga discouragement, maraming suffering, maraming pagsubok, hindi po yun ang nagiging dahilan para talikuran natin ang Panginoon. Every day, we must have one step closer to Jesus. So, pag pinagsama-sama mo yung, let's say, nagde-daily devotion ka, nagbabasa ka ng Bible every day, you get to know the Lord Jesus Christ through the reading of the Scripture, yung araw-araw na yon, mga small steps yon, at the end of the year, meron kang giant step, meron kang isang malaking hakbang na nabuo, nagawa, na mas nakilala mo si Lord at mas na-inlove ka sa Kanya at mas pinaglilingkuran mo siya. I'm sure yung mga nagjo-join sa daily devotion natin, no? Pag natapos natin isang taon, parang ang dami nang nangyari, no? Ang dami ng mga small improvements na pag pinagsama-sama mo lahat, ang laki na pala ng nabago sa atin. And by the way, ginagamitan rin tayo ng Kaizen ng Diyos. We are being renewed from one degree of glory to another, sabi ni Apostol Pablo. Continuous presence ng Banal na Espiritu, binabago tayo ng Banal na Espiritu araw-araw. Kaya po itong principle na ito, small steps, Kaizen, ito ay very biblical na dapat ina-apply natin sa lahat ng aspeto o aspects of life. Pangatlo po, a continuous drop of water makes a difference. Yung patak ng tubig, again, sabi ko nga, kaya niyang bumutas ng mga limestones, ng mga bato, na nabubutas niya basta continuous, persistent, tuloy-tuloy. Now, sa atin po, ano ba yung drops of water natin? Yung drops of water natin, time. Marami po, no? Pero yung, I just wanna point out na yan yung time natin. Bawat isang patak, yan yung mga oras na, inuubos natin. Mga oras na ibinubuhos natin. Ang tanong, saan ba natin binubuhos yung bawat minuto ng ating buhay to make a difference? Bawat oras, bawat araw ng buhay natin, saan ba pumapatak yan? Yun ang tanong eh. Saan mo binubuhos yung oras mo, yung buhay mo, yung panahon mo in order to make a difference? Marami pong tao, unfortunately, nandun sa prime ng buhay nila. Prime, ibig sabihin, nandun yung strength, gumagana pa yung utak, nandun yung lakas nila, pero inuubos nila sa tantaran, puro joystick and computer games. Okay lang naman maglaro, wala namang problema dun eh. Pero kung dun mo lang ginugugol yung buhay mo at wala nang iba pa at you're not making, your life meaningful, you're misusing your life. Sayang yung mga drops of time at binubuhos lang natin sa isang bagay na hindi tayo makapagbigay ng pagbabago. Again, I'm not against sa mga games Pag naglalaro ka, and you can do it for the glory of God. Pero meron talagang proper way to do it. Kailangan magawa mo siya underneath the Lordship of Jesus Christ. Application, number 1. Paano natin ito i-apply sa ating buhay? May dalawang principle dito, yung Kaiko and Kaizen. Ito ay primarily patungkol ito sa pag-iipon. But whoever gathers little by little will increase it. Yung Kaizen principle. Mga small steps, small gain, pag pinagsama-sama mo, ay malaking bagay. So, apply natin sa buhay natin yan. Number 1, build good habits to change our lives. Gusto mo bang mabago buhay mo? Baguhin mo yung habits mo. Sa totoo lang, kung gusto mong mabago yung career mo, baguhin mo yung habits mo patungkol sa career. Gusto mo bang mabago yung relationship mo, yung family
relationships, baguhin mo yung habit mo. Gusto mo ba bang magkaroon ng pagbabago sa iyong finances? Maging glorifying sa Lord yung iyong finances? Baguhin mo yung habits mo. Kasi kapag hindi natin binago yung habits natin, huwag kang mag-expect na magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. You're expecting a different result. You're dreaming something big, pero wala namang big changes sa habit mo. Nothing will happen, no? Na yung big changes sa habit natin, nangyayari po yan by changing our habits kahit little by little. Mga simpleng habits lang. Paggising sa umaga, dapat maaga kang gumigising, you pray, you do your devotion, then you exercise, you eat right food. Pagkatapos nun, meron kang hard work na let's say straight 8 hours or 10 hours of hard work. And after that, family time, no? And after that, pwedeng you meet your friends or meron kang time to do your hobbies. Ang mahalaga ay meron kang magandang habits. May tama kang mindset every day. So build good habits to change our lives. Pag pinagsama-sama mo yung mga good habits sa career, sa spiritual life, sa family, mababago buhay mo eh. Number 2, accomplish small task every day. Dapat araw-araw meron ina-accomplish natin. May task tayo. Huwag nating hayaan na mabubuhay tayo ng isang araw na hindi natin plinano. Ano bang gagawin ko ngayong araw? Ano ba i-accomplish ko ngayong araw? Kapag nabuhay ka nang wala kang iniisip na i-accomplish, wala kang mararating. Kailangan, okay, bukas, anong gagawin ko simula pagkagising ko hanggang matapos yung araw? Meron kang plano, meron kang i-accomplish. So pag pinagsama-sama mo yon, everyday accomplishment, everyday nagiging successful ka. Pag pinagsama mo yung lahat ng araw-araw na ginawa mo sa loob ng isang buwan, yung isang buwan mo na yun successful. Pag lahat ng mga months of the year ay naging productive ka, pag pinagsama-sama mo yung isang taon, successful yung isang taon mo. That's the principle of Kaizen. You make continuous progress. So accomplish small task every day. Kaya nanay ka man, tatay ka man, estudyante ka man, kung anong ginagawa mo, you have to make sure na every day is meaningful. Every day is productive. And number 3, be persistent and never give up. Alam niyo po yung taong persistent? Ito yung mga taong nagiging successful eh. Kasi sila yung kahit na harangan mo, pigilan mo, bagsakan mo ng maraming problema, dahil persistent sila, tatayo at tatayo at tatayo yan. Patuloy ang laban. Yan yung hindi susuko. So be persistent and never give up. Huwag kang susuko. Kasi ikaw nga hindi ka sinukuha ng Panginoong Jesucristo eh. Pinaglaban ka niya hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw kaya ipako sa krus, di ba? Tayo kaya ipako sa krus, baka nag-give up na tayo if we're doing that for other people. Pero Jesus Christ fought for us. He never gave up. He didn't give up on us. Kaya huwag kang mag-give up sa sarili mo, no? You're a Christian, you're a follower of the Lord Jesus Christ. Be persistent and never give up. Ang idol natin, ang nilulook up natin, wino-worship natin, si Jesus Christ. At kung sino yung sinasamba natin, yun yung magiging tayo. Never give up. Kasi hindi ka sinukuha ng Panginoong Jesucristo. Be persistent. Tuloy-tuloy lang. Kaya napakahalaga na alam mo yung pinapagawa sa'yo ng Diyos eh. Kasi kapag alam mo yung pinapagawa sa'yo ng Diyos, you are motivated to do it. Kasi alam mo, hindi yan galing sa'yo, galing sa Diyos yan. So ano po yung application natin ngayong umaga? Build good habits to change our lives. Baguhin po natin yung mga bad habits natin, tanggalin natin, palitan natin ng mga good habits. Accomplish small tasks every day. Every day must be meaningful. And number 3, be persistent and never give up. Kahit anong problemang dumaan sa'yo, huwag kang susuko. Kahit sinong pumigil sa'yo, huwag kang susuko. Be persistent and never give up. Now, para po sa ating discussion, which aspect of your life do you need to apply the principle of Kaizen to? Anong aspeto ng buhay mo na dapat lagyan mo ng principle ng Kaizen, no? Yung continuous and steady improvement. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for teaching me the value of continuous progress. Help me to embrace continuous improvement, knowing that even my small steps can lead to great leaps over time.
Remind me that just like a drop of water make a difference. My daily efforts, however small, can create lasting change. Guide me to build good habits that honor you and give me the discipline to accomplish small tasks each day. Help me pursue consistent effort, trusting in your timing and grace for the results. I ask for strength and perseverance as I grow in faith. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion na ito, si Brother Edwin. Maraming salamat sa iyo. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.